Marky, alam mo ba kung nasan si Camila? Mautoridad na tanong ni Alfred sa kararating lang na si Marky sa opisina niya. Nakupo siya ngayon sa swivel chair at nakahawak sa kanyang sentido. Pagod na siya sa kaiisip sa nangyari. Mas lalo naging komplikado ang lahat dahil sa kapalpakan niya. Hindi niya lubos maisip na nagising siya katabi si Nicole. And worst ay na-frame up siya nito. Napakarumi maglaro ni Nicole. Sir, parang narinig ko, aalis na daw si Camila at magpapakalayo-layo sa'yo. Agad na napatayo si Alfred sa narinig niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Saan daw? Iyon ang hindi ko alam, sir. Ang kaibigan lang ni Camila nagsabi sa akin. Ayaw magsabi eh. Mabilis na hinapit niya ang case sa mesa niya. Alam mo ba kung saan na-address ni Camila? Tanong niya na mukhang susugod agad kung nasaan si Camila. Kung totoong alis ito, ay kailangan niya malaman kung saan. Kailangan niyang patigilin ito sa kanyang pag-alis at umaasa siya na mababago pa niya isip nito. Sir, I've been there. Inutusan ako ni Ma'am Monica na ibalik siya pero ayaw niya. Ayaw niya, sir, at hindi na raw siya babalik dito. Halos masiraan na ng bait nang narinig ni Alfred iyon. Ibinato niya lahat ng bagay sa harapan niya. Ipag-drive mo ako. Pupunta ako sa address niya. Tara na. It's now or never. Kahit na wala siya mukhang ihaharap kay Camila, ay kailangan niyang lakasan loob niya. And this time, dahil siya din ang mahihirapan kapag umalis ito. Hindi niya kakayanin na mawala pa ito ngayon. Ito na lang ang huling chance niya. Hindi naman dapat siya mag-guilty, pero bakit siya natatakot? Natatakot siya na harapin si Camila. Natatakot siya sa posible itong iba tong salita sa kanya. Hindi niya alam kung paano didepensahan ang sarili niya. Ilang minuto lang ay nakarating na sila sa inuupahang apartment ni Camila. Lumabas siya ng kotse at kahit na kinakabahan ay pangangatawan niya ito. Kumatok siya ng 3 beses at pagkabukas pa lang ng pinto ay nagulat siya dahil hindi si Camila ang bumungad sa kanya kundi si Aaron. Aaron? Anong ginagawa mo dito? Nagtataka nitong tanong. Hindi mukha ni Aaron ang inaasahan niyang makikita. Hindi ba't ikaw dapat kong tanongin yan? Bakit ka nandito, Alfred? Bakit bunta ka pa rin pagkatapos mo lukuhin si Camila? Napangisi si Alfred. Wala kang alam, kaya papasukin mo ako. Kailangan ko makausap si Camila. Iba rin talagang kakapalan ng mukha mo, ha? Alam ko ang lahat. At hindi ko lubos akalain na magagawa mo yun, bro. Kaya umalis ka na. Dahil masasaktan lang si Camila kapag nakita ka niya. Tinulak siya ni Aaron for the first time. Mukhang magkakaroon na nalamat ang pagkakaibigan nilang dalawa. Gago ka pala eh. Suntok ang naging tugon ni Alfred sa kanya. Nagdugo ang labi nito. Anong nangyayari, Aaron? Lumabas si Camila at agad lumapit kay Aaron na nakaupo sa sahig. Hawak ang nagdudugo niyang labi. Alfred, ano ba? Hindi pa ba sapat na ako na lang ang masaktan? Pati si Aaron sasaktan mo rin? Nanginginig ang mga kamon ni Alfred sa sakit na yun. Pati na rin sa sakit na nararamdaman niya at hindi siya unang nilapitan ni Camila. Camila, please. Mag-usap tayo. Kailangan mong marinig ang paliwanag ko. He pleaded sa bahigit ng kamay ni Camila pero itinapon niya ng dalaga. Ano pa bang dapat natin pag-usapan, Alfred? Tapos na. Dapat nung araw ka pang nakagawa ng kasalanan, kinausap mo na agad ako. Hindi mo alam kung gaano ako nasaktan. Nanginginig ang labi ni Alfred. I was also broke, Camila. Please, pakinggan mo naman ako. It was a mistake. Pero hindi ko yung sinasadya. Happy ang natawa si Camila.
Ano ba bang papaniwalaan ko sa iyo, Alfred? Sapat nang nakita kong pagmumukha mo sa video. Sapat na ebidensya na yun. Enjoy na enjoy ka pa nga eh. Ano? Masarap ba si Nicole? Naiiyak na sagot ni Camila. Please Camila, pakinggan mo ako. Naset up lang niya ako. Isang yakap na maigpit ang ginawa ni Aaron. Hinawakan niya ang bewang nito at niyakap na maigpit. Nagbabaka sakali na sa pamamagitan ng yakap na yun ay mabagong isip ni Camila. Please Camila, wala akong kasalanan. Maniwala ka naman sa akin. Alam mo bang mababaliw ako kapag nawala ka? Hindi ko kaya, Camila. Sana naisip mo yan, Alfred, bago ka man nakipagkita kay Nicole. Hindi yun totoo, Camila. Nakapagkita ako kay Nicole dahil sinabi niya na pag-uusapan namin ang pagkakansilan ng kasal. Pero nung makarating ako sa venue, ay pinainom niya ako at may nilagay sa inumin ko. Wala akong alam na may balak pala siyang iba. Nanghina ang tuhod ni Camila at napupo na lamang sa sahig. Yakap-yakap ang sarili habang patuloy pa rin na hindi makontrol ang pagpatak ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Alfred, pwede bang tigilan mo na ako? Pagod na ako. Sana this time ay pakinggan mo naman ako. Sa sobrang dami nangyari ay hindi niya na alam kung ano ang paniniwalaan. Dali-dali siyang tumakbo sa kwarto at humiga sa kanyang kama. Ngunit hindi pa rin magsingkin sa utak niya ang mga sinabi sa kanya ni Alfred. Nadatnan ni Alfred ang buong pamilya sa sala. Kausap ang ama ni Nicole at maging ito ay nariyan din. Parehas sila na masinsinang nag-uusap. Napakunot ang noon ni Alfred. Bad trip na nga siya, tapos ito pa ang bubungad sa kanya. Tumayo si Nicole nang makita siya. Sabay lingkis ng braso niya. Baby, I miss you. We are talking about the wedding day. Come, sit for a while. Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Monica. Kilala niyang kanyang anak. Nakikita niya sa mga mata nito na malungkot siya. Son, it's okay. You can go upstairs. Kami na lang mag-uusap dito. Umiling-iling si Alfred. No mom, I will join you. Kumisap ang malinding mga mata ni Nicole. Napangiti siya na parang aso. Really baby? Oh my gosh! Come, sit beside me. Excited itong sabi. Inakay niya si Alfred para maupo sa tabi niya. Naguluhan si Mrs. Monica sa inakto ni Alfred. Bakit naman bigla itong bago ng mood? Anak, ayos ka lang ba? Nagala nitong tanong. Monica, he already sat beside my daughter. Ano pa bang ibig mong sabihin? Sarkastikong tanong ng daddy ni Nicole. Nothing. I'm just worried about my son. Tumingin siya sa daddy ni Nicole. Talagang ipipilit niya ang kanyang anak para kay Alfred. So I was saying earlier, I want a grand wedding. Dad, I already told the organizer about it. Oh my gosh, I can't wait to live with you, baby. Anito, sabay yakap kay Alfred. Hindi naman maiwasang maisip ni Alfred si Camila. Siya dapat ang dandi rito at hindi ang malanding si Nicole. Siya dapat ang pakakasalan niya. Siya dapat ang makakasama niya sa isang bubong. Kasama niyang bumuo ng pamilya. Si Camila dapat at hindi si Nicole. Pagkatapos ng maikling meeting sa pagitan ng kanilang pamilya, ay hinawakan ni Mrs. Monica ang braso ni Alfred. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Bumuntong hininga si Alfred. Pagod ako, ma'am. Pwede bang sa susunod na lang? Maagap nitong sagot. Bakit nagbagong isip mo? Hindi mapigilan na magtanong ng mami niya. Napayuko siya at naikuyom ang kanyang palad. Nag-uumpisa namang magbadya ang mga luha sa kanyang pisngi. Sabihin mo sa akin anak,
Alam ko may pinagdadaanan ka. Please. Anong nangyari? Bakit nabago ang isip mo? Hindi naman ikaw yun eh. Ma'am? Ayaw niya na sa akin. Pagod na daw si Camila sa akin. Doon na napagulhol na parang bata si Alfred. Niyakap niya ang mami niya sa sobrang sakit at bigat na nararamdaman niya. Patuloy lang siya sa pag-iyak habang hagod-hagod ng mami niya ang kanyang likuran. Anak, patawarin mo kami. Wala na kami magawa para maisalba ang kumpanya natin. At alam ko mabigat sa'yo ang pagpapakasal kay Nicole na yun. Ma'am, ayaw niyang maniwala sa akin. Sinabi ko sa kanyang katotohanan. Wala akong kasalanan. Si Nicole ang may pakana lahat ng yun eh. Si Nicole. Aniya habang umiiyak sa balikat ng mami niya na parang batang nagsusumbong. Hindi natin siya masisisi, anak. Nasaktan mo siya. Sa ngayon, ay nasa stage pa lang siya ng pag-absorb ng lahat-lahat. Pero naniniwala ako na paniniwalaan ka rin niya kapag naghilom na sugat. Pero iiwan niya na ako, ma'am. Aalis na siya. Iiwan niya na ako ng tuluyan. Kaya wala na akong dahilan para magmakaawa pa sa kanya. Palagi na lang siya nasasaktan dahil sa mga kagagawan ko. Hindi ko siya masisisi, ma'am. Baka ito na rin nga ang sign para tanggapin ko ang pagpapakasal kay Nicole para lang sa kumpanya natin. Anak, listen to me. Ito lang may papayo ko sa iyo. Huwag na huwag kang magpapatali kay Nicole kung hindi mo siya mahal. Hindi pa rin nagwo-work ang ganyang klaseng setup. Do everything. Gusto mo tulungan pa kitang tumakas? Ang totoo, ayaw kong makasal ka sa kanya. Nanggagaliting sagot ng mami niya. Son, marriage is lifetime. Kapag natali ka na, mahirap nang tumiwalag. Anyway, mabilis lang naman kapag nagkapera. Pero may masasaktan ka. May masasaktan ka, anak. Si Camila. Masasaktan niya si Camila. At iyon ang bagay na iniiwasan niya. He doesn't want to hurt her again. Nagugulo na siya. Hindi niya alam ang gagawin, lalo pa ngayon ayaw siyang paniwalaan ng babaeng mahal niya. Siya na nga lamang ang sandigan nito at kakampi nito maliban sa mami niya. Hindi na baling maniwala ang lahat, basta maniwala lang si Camila sa kanya. Basta mapatawad lang siya nito. Ma'am, anong kailangan kong gawin? Wala na makakatulong sa kanya kundi ang mami niya lang. Hindi niya alam ang gagawin niya. Kung aalis man si Camila, sundan mo siya. That's your only choice, son. Nag-flashback kay Alfred ang mga sinabi sa kanya ni Camila. Masakit iyon. Iyon na yata ang pinakamasakit na mga salita na narinig niya mula kay Camila. It's the truth, by the way. Ano nga ba siya nito? Hindi ba't siya lang ang lalaking sumira ng tiwala niya? Siya lang naman ang lalaki na nakipagtalik sa ibang babae. He's dying of getting her back. Sana hindi pa huli ang lahat dahil mababalo siya kapag nagkataon. Dad, bakit ganun? Bakit parang ayaw sa akin ni Alfred? Sa tingin ko talaga, ay hindi siya magpapaksal sa akin. Gumawa ka ng paraan, Dad. Wika ni Nicole sa kanyang ama. Calm down, Nicole. Kung ako sa'yo, gumawa ka ng paraan para makuha mo ang loob niya. Dalawa na tayong alas laban sa mga Montemayor. Daddy, what I'm gonna do now? I can't take it kapag nawala sa akin si Alfred. Hindi pwede. Natigilin si Nicole nang may maaalala na may nangyari pala sa kanila ni Alfred. Pwede pa niya iyong gamitin para mapasunod ng binata. What are you thinking? Dad, what if I'm pregnant? Mapasunod ko kaya si Alfred?
Napaisip siya. Ngumisi ang daddy niya sa naisip niyang ideya. That's a good plan, my dear. Hindi ba? At may nangyari sa inyong dalawa? Yes, Dad. And I won't let him get away with this. Lalo pa't hanggang ngayon, hindi pa ako dinadatnan. Inimagine niya ang magiging reaksyon ni Alfred kapag magkataon na malaman nito na buntis siya. She needs to buy a pregnancy test now kahit wala man siya nararamdaman na sintomas sa katawan. Are you confident that you could possibly be pregnant, sweetheart? Magpa-check up ka na. Or you can buy a pregnancy test. Yes, Dad. Gagawin ko na yan ngayon din. Nicole rushed immediately to the drugstore. She herself brought her pregnancy test dahil atat na siya. I'll take 2 of this, please. Aniya sa counter. Okay, ma'am. Can I ask? Sure po. Ano po yun? Is it normal to have pregnancy symptoms? Ngumiti ang sales lady sa kanya. Yes, ma'am. Meron talagang nagbubuntis na walang symptoms ng pregnancy. Usually, wala silang idea na nagbubuntis na pala sila. Bakit po, ma'am? Never mind. Stop being nosy. Inarapan nito ang sales lady saka padabog na umalis ng drugstore. Kapag talaga buntis ako, tingnan natin kung makawala ka pa sa akin, Alfred. Iniisip niya palang ang reaksyon ng binata. Ay nasasabik na siya. Gagawin niya talaga lahat ng paraan para mapa sa kanya si Alfred. Makalipas ang ilang araw ay akala ni Nicole ay ayos ng kanyang mga plano. Napahawak siya sa fake baby mom niya saka tinanggal ito. Ang init mo sa tiyan. Anyway, handa naman akong panindigan ang pagsisinungaling ko para maging akin ka, Alfred. I can do it my way. I have all the money to do it. Maging akin ka lang. Nababulo na wika nito sa sarili niya. Ningitin tagumpay si Nicole habang tinutungga ang kanyang wine. Mag-isa siya sa ngayon sa kwarto at she prepared a bed of roses on her bed. She's going to have a beauty rest today dahil ilang araw na lang ay malapit na silang ikasal. Napaniwala na si Alfred at ang mga Montemayor na buntis siya dito. Wala silang nagawa kundi tanggapin ang alok ng kasal para sa kumpanya at sa bata. Samantala, gumawa ng paraan si Mrs. Monica para makausap si Camila. Tita, pinatawag niyo daw po ako? For what reason po? Galit ang nakita ni Camila sa ekspresyon ng mukha ni Mrs. Monica. What's wrong? There should be really something. May nangyari ba? Bakit parang galit si Mrs. Monica? That hench. Gigil na sambit niya. Po? Sino po? Ramdam ni Camila ang panginig ni Mrs. Monica sa galit at halata iyon dahil nakakuyom ang kanyang mga kamay at nagtatagis ang kanyang ngipin sa galit. Camila? Niloko kami lahat ni Nicole. Nanlaki agad ang mga mata ni Camila saka siya napatras. Ano pong sinasabi niyo, tita? Agad na pinagpupunit ni Mrs. Monica ang invitation sa kasal ng anak niyang si Alfred at Nicole. Binagsak niya yun sa sahig at tinapaktapakan ng punit-punit. Tita, tell me, sabihin mo sa akin. Nanginginig na sagot ni Camila. Natatakot ito kay Mrs. Monica. Totoong nakaka-intimidate naman talaga ito sa umpisa, pero mas lalo nakakatakot ito ngayon. Kaya naman pala walang nagawa ang ama ni Alfred kapag si Mrs. Monica na ang masusunod. Hindi totoong buntis si Nicole. Singhal ito. Mapapatay ko ang babaeng yun. Nababaliw na siya. Kalmado pero nanggagiliti siya. Halos manghina ang tuhod ni Camila sa kanyang mga narinig. Totoo bang mga ito? Hindi ba siya nabibinglang? Unti-unting pumatak ang mga luha niya sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito ay naawa siya kay Alfred. Hindi niya alam
kung matutuwa ba siya na hindi talaga totoong buntis ang babaeng iyon o magagalit dahil sa napakalaking paloloko niya. Pero on the brighter side ay nagkaroon ng kunting pag-asa sa puso niya. "Tita, paano niyo po nalaman?" Kunot mo niyang tanong. "Tinapalan ko ng pera ang doktor niya para magsabi siya sa akin ng katotohanan. Money can buy fake loyalty, Camila. Future ng anak ko nakasalalay dito. At hindi ako nagkamali sa ginawa ko. Dahil kung hindi, buong buhay na matatali sa sinungalingan at demonyong babaeng yun." Nailamos lang ni Camila ang kanyang palad. Ganoon na ba talaga kadesperado si Nicole para makulang si Alfred? Ang lahat ay kasinungalingan. Pero lumalaki na po ang tiyan niya. It's obviously fake, Camila. The pregnancy test, the check-ups, at lahat-lahat. Alam mo namang nabibili ng pera ang lahat, hindi ba? Pero sorry na lang siya. Dahil akong kinanti niya. Tama nga sila. Iba magalit si Mrs. Monica. At ngayong galit na siya, ay walang ideya si Camila kung ano ang balak nito na susunod na hakbang. "Ano po ang plano niyo?" Biglang umisi si Mrs. Monica. Kung kanina ay galit na galit niya, ngayon ay biglang nag-ibang ekspresyon ng kanyang mukha. "Tuloy ang kasal." "Ano po?" Pero sa kasagsagan niyon, ay tinawagan ko ang doktor para ibunyagan lahat ng kalat na ginawa ng babaeng yun. Surprising, right? Nakangiting sagot nito. Napatakip ng bibig niya si Camila. It would definitely be Nicole's nightmare kapag nagkataon. Oh my gosh! At malalaman ng buong kaniya, pati ng publiko, ang kagagahan niya. Ako pa talaga ang sinubukan niya? Wag ang pamilya ko. Tingnan lang natin kung hindi siya lumuhod at magmakaawa kapag kumalat na ang kasalang ginawa niya. Hindi lang naman tayo niloko niya eh, pati ang publiko. At sa tingin ko, dito na matatapos ang paghahari-harian nila ng daddy niya. Pakiramdam ni Camila ay binuhos siya sa malamig na tubig nang ibuhos sa kanya ang nalaman niya. Ni hindi nga siya nakakurap agad. After all this time, malalaman niya na peke ang pagbubuntis ng abortang Nicole na yun. At may pa-engagement party pa siya. Buntis-buntisan lang pa ang drama niya. Mabuti na lang talaga at umaksyon si Mrs. Monica. Dahil kung hindi, ay tuloy nang matatali si Alfred sa bruhildang iyon. Pinakausapan ni Mrs. Monica si Camila na wag na munang sasabihin sa kahit na sino ang plano nilang dalawa. Sa kanila lang muna iyon dahil kapag may ibang nakaalam ay baka makarating pa sa panig ni Nicole. Hawak na ngayon ni Mrs. Monica ang doktor ni Nicole kaya kaya nila itong kontrolin. Bantay sarado rin ito ng mga bodyguards ng Montemayor. Siguradong hindi nito makakatakas pa o makakapagsubukan ni Nicole. Hinatid si Camila sa mansyon ni Aaron. Wala pa kasi itong oras para makalipat sa isang kondo. Lalo pa ngayon at may pinaplano sila ni na Mrs. Monica. Hindi siya mapapayapa kapag mag-isa lang siya. Makalipas ang ilang araw ay dumating na nga ang pinakahintay ng lahat, ang grandest wedding. Kalmado lang si Camila na nakaupo sa right side ng church. Everything is perfect. The arrangement, the details, and everything ay halata namang mamahalin. Imbitado ang lahat ng mga business partners ng pamilya ni Nicole, the investors, and some friends from a higher social status. Hindi man lang nakaramdam ng kaunting kaba sa dibdib si Camila. Inaasahan niya pa naman na sana iiyak siya ngayon. Pinaghandaan niya ang pag-iyak niya. Buti na lang talaga ay nandito si Mrs. Monica. Talagang gagawin ito ang lahat para sa kanyang anak. Kahit sino naman sigurong ina
ay hindi hayaang mapunta ang anak nila sa pamilya ni Nicole. Kilala niya ang galaw ng bituka ng mga ito. They know how to play dirty. Hindi nila alam sanay maglaro sa putikan si Mrs. Monica. Nasa kaluwa ni Camila si Aaron. Ni hindi niya magawa na magingay. Tikom lang ang bibig niya at parang estatwa na napako sa upuan. Camila, ayos ka lang ba? Okay lang ba sa'yong umattend ng wedding ng ex mo? Kasi kung hindi, iuwi na kita. Nag-aalala lang tanong ni Aaron. Pulo ng kumpiyansa na napangiti si Camila. Oo naman Aaron. Why would I not be? Sigurado ka ba? Halata mong puno ng pag-alala ang malamlam na mga mata nito. Mababakas mo ang concern sa tono niya. Natanong ni Camila mula sa kinuupuan niya na nasa harap na ng altar si Alfred at naghihintay ng kanyang bride. Naroon rin sa kanyang tabi ang mga magulang niya. Grabe! Ni isa sa mga ekspresyon ng mga mukha nila ay hindi mababakas na may alam na sila laban kay Nicole. Damay na panigurado ang buo nitong angkan dahil hindi naman yun magagawa ni Nicole na mag-isa. Knowing she's a papa's girl, she depends so much on her father. Kung babagsak man si Nicole, ay bubulusok rin pababa ang buong angkan nila. Bumuga ng hangin si Camila na magsimula ng seremonya. Nanlalamig ang mga kamay niya. Siguradong mabigat ang mga susunod na mangyayari. Pero bakit nakakaramdam siya ng kaba? Hindi siya mapakali. Siguro hindi lang siya makapaghintay na magkaalaman na. Tama, iyon lang yun. Camila, may problema ba? Tanong ni Aaron sa kanya. Bigla kasi akong hindi mapakali. Maikling tugon ni Camila. Bakit Camila? Ano bang nararamdaman mo? Sabihin mo sa akin. Hindi ko rin alam, Aaron. Hinagod-hagod na lang ng binata ang likod ni Camila para kahit papaano ay kumalma ito. Gusto niyang maramdaman nito na nandyan lang siya para damayin ang dalaga. Sa peripheral vision naman ni Mrs. Monica ay nakita niya ang ginawang iyon ni Aaron pero hindi siya nakapag-react pa. At the end of the day, hindi naman siya o si Aaron ang mamahalin ni Camila. Si Alfred pa rin ang panalo. Si Alfred lang na kahit ikakasal na ito sa iba ngayon, wala silang alam sa mga susunod na mangyayari. The procession started. Everyone was on track na magsimula ng mga bridesmaid at groomsmen na maglakad. They all walk in pair. Pagkatapos niyon ay naglakad ang maid of honor ni Nicole at ang groomsmen ni Alfred na ang daddy niya lang ang pumili dito. Wala naman siyang pakialam dahil ang kasal niyang ito ay hindi naman niya gusto in the first place. His dad controlled everything. Sumunod na rin ang nagkukyut na ring bearer at flower girls. At syempre, pahuhuli ba si Nicole? All eyes was on her when she started to walk down the aisle, holding a bouquet on her hands, kasabay ng pagtugtog ng professional music. Napakaganda naman talaga ni Nicole. At mas lalo pa siyang gumanda sa suot ng napaka-eleganteng gown which was designed by a famous designer in Paris. Milyon din ang halaga ng wedding gown na yun. Nakatunlang atensyon nilang lahat sa bride na naglalakad habang ito'y papunta sa altar kung saan nakatayo si Alfred at naghihintay. Nang mapako ang tingin sa kanya ni Camila ay kumalma ang dalaga dahil hindi ito kay Nicole nakatingin kundi sa kanya. Napakagwapo nito lalo na kapag seryoso ang mukha niya. Mas lalo pa kapag gumiti na ito. Pero yun lang at hindi ito talaga masyadong umingiti. Pinapangarap pa rin ng dalaga na sana
sa susunod na matuloy na ang kasal ni Alfred ay sana ay sa kanya na. Sana ay sa kanya na ito kasal. She's more than willing to spend the rest of her life with him than anyone else. Nakangiti at hiraid pa si Nicole habang naglalakad sa altar. Her gown glitters and sparkles as she walk. Hindi na maalis ang tingin sa kanya ng mga tao, lalo na ang mga espesyal na bisita. Her father escorted her hanggang sa imatid na nga niya ito nang tuluyin sa harap ng altar. Nang makarating ito sa tapat ng binata na naghihintay sa kanya, ay agad ibinigay ng ama ni Nicole ang kanyang kamay kay Alfred. "Take care of my only daughter, Alfred," bilin nito sa kanya. Pilit lang umiti si Alfred at kinuha mga kamay ni Nicole. Sabay na humarap sila sa altar. "This is it. I'm finally making my dreams come true." Iyon ang nasa isipan ni Nicole. The priest has been welcome. Hudyat na magsisimula na talaga ang seremonya. Walang ideya si Camila kung saang parte ng seremony dadating ang doktor para sabihin na ibubunyag ang lahat, kaya hindi pa siya dapat makampante dahil hindi pa rin nangyayari. Kaya nga siya kinakabahan ngayon. Ewan niya ba kung normal lang itong nararamdaman niya o paranoid lang talaga siya. Nagsimula na ang priest para sa introductory rites and sa opening prayer, which is sunundan naman ng nuptial mass. "Dear children of God, you have come today to pledge your love before God and before the church here present today in the person of the priest, your families and friends." Panimula ng pari. Nanahimik ang lahat at buong atensyon na tumutok sa seremonya. Sobrang haba pa ng mga rites na binasa nito na parte pa rin ng seremonya. "Now, as you are about to exchange your marriage vow, the church wishes to be assured that you appreciate the meaning of what you do. And so I ask you." Huminto ito saglit bago nagsalitang muli. "Have you come here of your own free will and choice and without compulsion to marry each other?" Tanong nito. Ibinuko agad ni Nicole ang kanyang bibig para magsalita. No. Sa totoo lang, Father, this isn't my choice in the first place." Nagkagulo mga bisita. Pareso lang gulat na gulat sa mabilis na sagot ni Alfred. Agad na napatayo si Camila sa upo niya. "Camila, sit down." Maraming utos ni Aaron. "Anong nangyayari, girl?" Kunot nung tanong ng kaibigan niya. "Nagsimula na." Mahinang sabi ni Camila, kaya't mas lalo nagkaroon ng isang malaking question mark sa ulo ng kanyang mga kaibigan. Mabilis na napatingin si Camila sa pintuan na malaking simbahang iyon. At sakto ng paglingon niya ay naroon na si Marky kasama ang mga bodyguards ni Alfred. Madami sila dahil isinama pa ang pinagkakatiwalaang tao ni Mrs. Monica. Nagbulungan at nagkagulo ang mga tao sa loob ng simbahan. "What the heck is this? Anong nangyayari dito?" Singhal lang daddy ni Nicole. "Alfred, pull yourself together. You need to marry Nicole. Buntis siya. Buntis siya sa anak mo, Alfred." Sigaw ng daddy ni Nicole. Pumagit na si Mrs. Monica. "No, honey. She's not. Hindi siya buntis." Pansamantalang napatigil ang mundo ni Nicole. Nanigas siyang bigla. Nanlamig at hindi na igalaw ang kanyang katawan. "No, that is not true, tita. Father, please. Ituloy natin to." She's this desperate. "Nababalo ka na, Nicole." Bumaling si Mrs. Monica kay Marky at sa mga bodyguards nito. "Marky, please reveal the doctor." Doon na mas lalong namilog ang mga mata
ni Nicole. Holy shit! How? The traitor doctor? I paid her enough to keep this as a secret. Natawa ng sarkastiko si Mrs. Monica. See? Lumabas din sa mismong banganga mo ang katotohanan. Nanginginig na napatayo si Camila at dumiretso ito sa kinaroroonan ni Mrs. Monica. Hey! Saan ka pupunta, Camila? Huwag ka nga makisali sa kanila. Dito ka lang. Suway sa kanya ni Aaron pero nagpumiglas ito. No, Aaron. Kailangan ni Nicole lang isang malutong na sampal sa katotohanan. Dr. Subiaga, bakit hindi mo sabihin ang totoo sa amin? Tungkol sa bugbuntis daw nitong bride-to-be. Nanginginig na naglakad palapit sa kanila si Dr. Subiaga. Lahat ng mga tao ay nakaabang sa bawat hakbang nito palapit sa kinaroroonan ni Alfred. Hindi may paliwanag ni Camila kung bakit, pero habang nilalakad siya ay may nag-udyok talaga sa kanya na lumingon sa bandang harapan kung saan ako po mga pamilya at kaanak ni Nicole. At hindi siya nagkamali. Nakita niyang mabilis sa dumukot ng baril ang daddy ni Nicole. Sa loob mismo ng suot nitong suit, alam niya kung sino agad ang punteriya nito. And because of her adrenaline rush, napatakbo siya ng mabilis sa kinaroroonan ni Dr. Subiaga na walang kalam-alam. Doktora! Huling sigaw ni Camila, saka mabilis na hinarang ang sarili at niyakap ang doktor. Kasabay niyon ay ang dalawang putok ng baril na ang isa ay tumama sa bandang likuran niya. Nagsitakbuhan na sa takot ang lahat ng mga bisita. Lahat ay nagkagulo at nagsialisan na parang mga langgam na nabutan ng malakas na ulan. Camila! Sigaw naman nakakita sa kanya. Nanginginig na binitawan ng daddy ni Nicole ang kanyang baril. Saka binalak na tumakas kasama ang anak niya, pero hinuli na dahil nakaharang na ang mga tauhan ni Alfred. Tumawag ang mga ito ng pulis at hindi niya ang makawala pa ang dalawa sa ginawa nila. Mabilis na bumagsak si Camila sa sahig ng simbahan. Napa-sign of the cross ang pari bigla sa sobrang bilis na mga pangyayari. Oh Lord Jesus! What the fuck? Galit na sigaw ni Alfred, saka mabilis na tumakbo sa direksyon ni Camila. I will call an ambulance! Nanginginig at natataranta na wika ni Dr. Subiaga. Sino ba naman ang hindi manginginig sa sobrang takot dahil kamuntikan na siyang mapatay at mabaril? Siguro ay nagtangka pa siyang pigilan ng daddy ni Nicole na makapagsalita. Kung hindi dahil kay Camila, baka ngayon ay siya ang nakabulagta sa sahig at hindi ang dalaga. Halos maiyak ang kanyang mga kaibigan na makita nila na buhat ni Alfred ang dugo ang katawan ni Camila. Tumatagas mula sa likod nito ang dugo ng dalaga. Lahat sila ay halos panghinaan ng tuhod. Walang lakas, kapwa tulala at sobrang nanginginig. Napuno ng iyakan ng simbahan. Habang buhat ni Alfred si Camila palabas ng simbahan, ay patuloy ang pag-agos ng luha nito habang pinagmamasdan ang dugo sa kanyang suot na dress. Nakapikit ito at takot na takot siya sa mga posibleng mangyari. Natatakot na sumunod sa kanila ang mga kaibigan ni Camila. Lahat sila ay nanlalamig sa kaba. Fuck! Don't let go, baby! The ambulance will be here by now! Ani Alfred habang patuloy ang pag-iyak. Ito yata ang kalawang beses na umiyak siya ng ganito. At ito na yata ang pinakamasakit na nangyari sa kanya. Hawak-hawak niya si Bisig si Camila, pero wala na itong malay at naliligo siya sa sarili nitong dugo. Namanhid na ang buong katawan ni Alfred. Umiyak na hinimas ni Mrs. Monica ang likod ng binata. Anak,
patawarin mo ko. Hindi to mangyayari kung hindi dahil sa akin. Umiiyak nitong sabi. Umiling-iling si Alfred. No, Mom. Hindi mo to kasalanan. Humahango sa sagot niya. Mas galit pa rin ako kay Dad at sa pamilya ni Nicole. Pagkarating ng ambulansya, ay agad nilang sinakay si Camila. Kasama niya sa loob ng ambulance si Alfred at si Mrs. Monica. Kanya-kanyang sumakay ang iba sa kani-kanilang mga kotse. Nagsama-sama sila kasama si Aaron at kaibigan niya. Nanginginig ang mga kamay ni Aaron habang nagmamaneho. Nakita niya ang lahat. Dahil hindi naman niya inalis ang paning niya sa dalaga. Nakita nito kung paano hiniraan ni Camille ang sarili niya para sagipin si Dr. Subiaga. Nakita niya kung paano ito humandusi sa sahig at naligo sarili niyang dugo. It gave a shock to everyone, especially sa mga malapit kay Camila. Aaron, kinakabahan ako. Umiiyak na sabi ng kaibigan nila. Bumuntong hininga si Aaron. Ako rin naman. Pero hindi dapat tayo magpadala sa kabaatakot. Maagapan din si Camila. Maagapan siya. Maniwala ka. Kahit natakot na rin siya, ay wala na siyang ideya kung ano man susunod na mangyayari at ipinagpapasa Diyos na lang niya ito. Camila is a fighter. Marami na siya nalagpas ng pagsubok at kakayanin niya ito. Pilit na pagpapalakas ng loob na wika ni Aaron sa kanila. Bumaling siya sa bintana at nakatanulong siya doon. Naalala niya kung gaano kagusto ni Camila na maupo sa tabi ng bintana. Isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi. Kaya mo yan, Camila. You will not leave us this soon. No, you can't do that. Anito sa sarili, sabay pahid ng luha sa kanyang mga mata. At pagkarating nila sa ospital, ay dali-daling ipinasok si Camila sa operating room. Hindi na sila pinapasok ng doktor dahil bawal at emergency situation na iyon. Kung ano man ang mangyari, ay baka masyak pa sila. Takot na hinayaan ni Alfred na dalhin ng doktor sa loob si Camila. Kung pwede lang, nahawak-hawak niya lang ito sa kamay hanggang sa magising ito ay ginawa na niya. But there are procedures she needs to undergo. Sa operating room, ay naroon ang anesthesiologist at ang trauma surgeon kasama ang mga nurses. Katulong anesthesiologist para mapanatiling buhay si Camila sa isang napaka-critical na oras ng buhay niya. They inserted a breathing tube on her in order to manage her breathing at mabilis ang bawat pagkilos nila dahil marami ng dugo ang tumagas kay Camila. Kinailangan pa nila na salinin ng dugo ito. Walang problema. Sagot lahat ng mga Montemayor. Lahat ng gastos ay hindi nila ininda. Ang iniinda nila ay ang sakit ng sinapit ni Camila. Hindi nila inisip na aabot sa puntong ito na sa lahat ng tao ay si Camila pa talaga. She has suffered enough pero parang kulang pa din. Pagkatapos silang matagal ang bala, ay dali-dali nilang nilabas ang pasyente at dinaretso sa intensive care unit para doon mas matutukan. Hindi na nakalapit pang muli ang pamilya ni Alfred, maging ang mga kaibigan ni Camila. Para silang mga lantay gulay na hinagupit ng isang malakas na bagyo. Fuck! Hindi dapat si Karina ang nakaratay doon. Galit na singhal ni Alfred. Anak, kumalma ka. Mom, paano po ako kakalma? Sobrang sakit. Sobrang sakit makita siya na nakatubo. Kulang pa ba lahat ng pinagdaanan niya? Kulang pa? At kailangan pa siyang saktan ng ganito? Anak, malakas ang loob ni Camila. Kayang-kaya niya ito at kakayanin niya. Alin ng kanyang ina na hindi mapigilan ang pagbuhos ng kanyang luha.
Lahat sila ay mga luhaan. Pero kung mayroon pang isang taong halos mamatay nang marinig ang masakit na balita, ay iyon ang tiyahin niya. Pero hindi na muli ito hinayaang magpunta ng ospital. Saka na lang kapag medyo maayos na si Camila dahil nag-aalala din sila sa kalagayan nito. Si Marky ay nagbalita sa kanya at ang report ni Marky ay nagwawala daw ito at iyak ng iyak. Nagmamakaawa na dalhin siya sa ospital dahil gusto niyang makita ang kaisa-isa niyang pamangkin. Madami pa siyang pagkukulang sa dalaga kaya hindi niya kakayanin kapag mas nauna pa itong mawala sa kanya. Hindi pa nito nararanasan na may turing siyang pamangkin kaya hindi siya talaga papayag na hindi niya ito makita. Nagulat na lang sila nang nasa harapan na nila ang tiyahin ni Camila. Kahit nang hihina ay pinilit nito na makaabot ng ospital. "Tita?" Gulat na ani ni Aaron. "Nasaan ang mga Montemayor? Kayo ba? Kayo ba ang mga Montemayor? Mga masasama kayo." Iyak ito ng iyak habang dinuduro sina Mrs. Monica at Alfred. Napahilot si Alfred sa ulo niya. Walang humpay ang pag-agos ng luha sa kanyang pisngi. Namumugto ang kanyang mga mata na nilapitan ang naghihimutok na tiyahin ni Camila. "Tita, patawarin niyo po kami. Hindi po namin ginusto ang nangyari kay Camila." Isang malutong at malakas sampal ang pinakawalan ng tiyahin ni Camila. Nagulat ang lahat sa ginawa niyang iyon. Kapwa sila napahawak sa kanilang mga bibig. Habang si Alfred ay napahawak sa kanyang pisngi. Masakit ang sampal na iyon pero hindi niya ininda gaya ng iniinda niyang sakit sa mga sinapit ni Camila. "Ano nangyari sa kanya? Halos ikamatay ko ang bawat araw na iniisip ko si Camila. Pero paano na ngayon? Kung kailan man gusto kong bumawi sa kanya, ngayon pa ito nangyari kay Camila." Naupo po si Aling Alicia sa sahig na nanghihina. Sobrang emosyon na nararamdaman niya. Gagawin lahat ng doktor ang magagawa nila para misalba si Camila. Hindi nila ito hahayaan. Magagaling po sila. At ang magagawa na lang po natin ay ipagdasal si Camila. Ani Aaron sa kanya. Inakay na lamang ni Aaron ang tiyahin ni Camila para kahit papaano ay kumalma ito. Halos lahat naman sila ay nalulumo at nalulungkot sa bilis ng pangyayari. Hinawakan ni Mrs. Monica si Alfred sa kanyang balikat. "Anak, tara na. Maghintay na lang tayo sa lunch area ng hospital." Pero humingi muna ng saglit si Alfred. Lumapit siya kay Aaron at sa mga kaibigan ni Camila. "Patawarin niyo ako." Hindi na siya umiiyak, pero ang sakit na makikita mo sa kanyang mga mata ay buong buo iyon. Nagulat si Aaron sa inakto nito. Bakit siya humingi ng tawad? Hindi naman niya kasalanan ang nangyari. Parang sinabi mo na rin na humingi ka ng tawad dahil minahal ka ni Camila, kaya ito nangyari sa kanya. Hindi mo dapat ginagawa yan. This happened because it's bound to happen. Baka nga si Camila lang ang makakapagbalik na sira nating pagkakaibigan. Pilit nang umiti si Alfred. Sana nga, Aaron. Sana. Ang daming tanong na tumatakbo sa isipan ni Alfred. Nilamon siya ng what ifs. Hindi niya kakayanin nang mawala si Camila sa kanya. Si Camila ng buhay niya. Siya ang lakas nito. Dahil kay Camila ay nagkaroon ulit siya ng panibagong dahilan para lumaban sa buhay. Dahil kay Camila ay natuto siyang magseryoso at magmahal. Na pwede pa lang siya magmahal kahit halos wala na siyang oras dahil subsub sa trabaho. Kung hindi dumating si Camila sa buhay niya, siguro ay hindi pa rin siya magbabago hanggang ngayon. Naghintay pa sila sa lunch area
hanggang sa mga labas ng doktor. Kahit anong pilit ni Mrs. Monica kay Alfred na umuwi muna at magpahinga ay ayaw talaga nito. The doctor approached them kaya agad silang napatayo. Nasa likuran ng doktor ang mga kaibigan ni Camila, pati na rin ang tiyahin nito. "Dok, kumusta po ang lagay niya?" Nag-aalala ang tanong nito. Halatang hindi ganun kaganda ang reaksyon ng doktor. Tagaktak ang pawis nito. "Inaamin ko. Nahirapan kami sa kondisyon ng pasyente, Mr. Montemayor. Natamaan ang parte ng lungs niya at kailangan patuloy na nakabit ang tubo para maging breathing support niya ito. She has a tendency to survive, but the recovery will be lifelong. Kailangan pa niyang maobserbahan ng tuluyan para mamonitor namin ang lagay niya. Kung may improvements ba o wala. You should prepare yourselves." Para silang binuhusan ng malamig na tubig sa sinabi ng doktor. Lahat sila ay hindi magawang kumurap. Nakakapanghina ng puso at katawan ang narinig nilang balita. "Shit! Bakit ito nangyari sa kanya?" Humihikbing mura ni Alfred. Galit na kinulan nito ang doktor na kaharap. "Do everything. Magaling ka, di ba?" Singhal ni Alfred sa kanya. "Alfred anak, please, itigil mo yan. Magtiwala lang tayo sa kanila." "Mom, it's obvious na wala silang kasiguraduhan. Gusto ko ng assurance." "Mr. Montemayor, gagawin po namin ang lahat. Sa kondisyon kasi ni Miss Camila, dahil natamaan ang lungs niya, her body will suffer to low oxygen. Kaya walang kasiguraduhan kung kailan siya magiging conscious o kung magiging conscious pa ba siya. Tatapatin ko na kayo. Pwede niya itong ikamatay dahil sa kawalan ng oxygen. Pero may paraan pa po at gagawin namin ang lahat." "Salamat, Dok. Tulungan niyo po si Camila. Hindi ko po alam kung paano pa ang mabuhay kapag nawala siya." Walang mapagsidan ang lungkot na nararamdaman nila. Masyadong nakakagulat ang mga nangyayari. Napakabilis at parang kahapon lang ang lahat. Hindi nila maintindihan kung bakit kailangan pa siya ang nakaratay sa ospital ngayon. Halos nagsiiyakan na silang lahat sa lounge area. It was a very devastating news. Parang hindi nila kayang tumayo at nanghihina sila ng tuluyan. Tanging iyak na lang ang kaya nilang gawin na ngayon at magdasal. Na sana ay mailigtas si Camila. Na sana ay gumising pa siya dahil hindi nila kakayanin kapag sumuko na ito. Samantala, si Nicole at ang kanyang ama ay hinihimas itong malamig na rehas ng bilangguan. Hindi nila nagawang tumakas pa dahil pinalibutan agad sila ng mga bodyguards noon na mga Montemayor. "Where's my daddy? Ilabas niyo kami rito. Wala kayong alam sa mga nangyari." Walang kumpay na nagsisigaw si Nicole na parang bata. Hinahanap sa bilangguan ang daddy niya. Mabuti nga at naawa pa sa kanya si Mrs. Monica at hindi siya dinamay sa pagkakulong ng daddy niya. Pero pinagtawan lang siya ng mga pulis. Hindi na nito pinansin dahil ilang araw itong pabalik-balik dito at ganyan siya bumati sa mga pulis tuwing binibisita ang daddy niya kaya nasanay na sila. Kinailangan ng doktor na operahang mabuti si Camila. It isn't much risky. Mabuti na lang at hindi matindi ang tama sa lungs niya. Hindi ito masyadong napuruhan pero nahirapan sila doon. This is the only way that can do to save her life. Mabuti na lang din at naagapan agad ang pagkakadugo ng tamang iyon. Lumipas ang mga araw pero hindi pa rin nagkakamalay si Camila. Lahat sila ay bumalik sa kanilang mga buhay at trabaho
Pero mga puso't isipan nila ay na kay Camila at nag-aalala, lalo na si Alfred. Pero kailangan lang ituloy ang buhay nila at maghintay na lang kung kailan magising ang dalaga. Kahit naman busy sila, ay dumadalo pa rin ang mga ito. Sumaglit sa ICU si Aaron para bisitahin at kusapin si Camila kahit na wala pa itong malay. Malaking tulong daw iyon. May dala rin itong mga bulaklak bilang regalo sa dalaga. Ganun talaga minsan kapag nasyak ang pasyente. It can cause trauma to them kaya natatagalan sila bago bumalik sa wisyo. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa. Dahan-dahang pumasok si Aaron at muli niya nakita ang natutulog na dalaga. Napakaamo ng mukha nito. Marahan niyang sinuklay ang buhok ng dalaga. Any moment ay nararamdaman na naman niya na parang babagsak na naman ang mga luha niya sa sobrang sakit. Kahit na ilang araw nang nakalipas, ay nandito pa rin ang alaala ng pagkakabaril sa kanya. Nakita mismo ng dalawang mata niya ang nangyari at napakabilis. Kumarap lang siya at nakita lang niya na nakabulagta na ang babaeng si Camila at naliligo ito sa sarili nitong dugo. Sa isang iglat lang pala ay babaguhin ito ang takbo ng buhay nilang lahat, na sa isang iglap lang ay pwedeng mawala ang lahat na nating hindi inaasahan. Tanging tunog lang ng aparato na nakasupport sa paghinga ni Camila ang naririnig niya sa paligid. Camila? I'm here again. Miss ka na naming lahat. Wake up soon, Camila. Maraming naghihintay sa'yo. Kahit na magmukha siyang baliw, ay ayos lang. Gusto niyang mailabas ang nararamdaman niyang sakit sa nangyari sa dalaga. Everything happens for a reason at iniisip lang niya na may dahilan ang Diyos kaya nangyari itong lahat sa kanila. Just wake up, Camila. Gumising ka lang. Ako pa ang magbibigay sa iyo sa lalaking mahal mo. I just want you to be happy. So please, Camila, gumising ka na. Pagmamakaawa nito habang hawak-hawak ang kamay ng dalaga. Ilang oras pa siyang nanatili doon. Nakaidlip na nga siya habang nakahilig ang ulo sa bed ni Camila. Pipikit-pikit pa siya nang maramdaman na parang umahaplo sa kanyang ulo. Marahan niyang inangat ito habang mabilis ang pagtibok ng puso niya. At hindi niya inaasahan na sa pagangat niya ng ulo niya ay makita niya si Camila na nakamulat ng kanyang mga mata. Kahit hindi na masyado at pipikit-pikit pa ito ay para siyang tatalon sa tuwa. Camila, gising ka na. I'll call the doctor. Mabilis na tumakbo si Aaron sa mga doktor. Kung sino man ang available para matingnan ang dalaga. Halo-halong kaba at saya ang nararamdaman niya. Nanginginig pa ang mga kamay niya na mag-type ng mensahe sa mga pamilya at kaibigan ni Camila. Ang sabi ng doktor ay malaki ang tsansa na mapadali na ang pag-recover ng dalaga dahil sa pagkakaroon nito ng malay. Pero hindi pa rin siya pwedeng ilabas dahil kailangan pang i-monitor ang kanyang kondisyon to make sure na hindi magkakaproblema kapag nakalabas na siya. Pwede na rin daw tanggalin ang breathing tube na nakaasi sa dalaga kapag hindi ito mahirapang huminga. Walang mapagsidlan ang tuwa ni Aaron. Puno ng saya ang kanyang mga mata. It looks warm and very welcoming. Akala ko naman, matagal ka pang gigising. Hindi pa maayos makapagsasalita si Camila because of the tube in her mouth, kaya hindi siya nakasagot kay Aaron. Pero pagmulat ng mga mata niya, ay isa lang ang taong gusto niya na makita. Si Alfred. Si Alfred ang unang hinahanap ng puso't isipan niya. Hindi niya maigalaw na maayos ang kanyang katawan. Gawa naman nakakabit sa kanya. Isa pa, masakit ang buong katawan niya, lalo na sa may bandang likuran niya kung saan tinamaan ng bala ng baril. Samantala,
Halos sinubsob ni Alfred ang sarili niya sa trabaho, sa sobrang frustration at sa sobrang takot. Ni halos oras-oras siyang balisa at hindi makakain. Kung pwede lang sana, doon na lang siya tumira sa ospital para masamahan si Camila ay ginawa na niya. Pero may responsibilidad pa rin siya sa kumpanya nila. Nagmamadaling report sa kanya si Marky. Kasunod sa likuran nito ang ilang pang mga bodyguards ng mga Montemayor. Nagulat si Alfred at agad na nagsalubong ang mga killing niya nang biglang pumasok si Marky sa opisina niya. "Sir Alfred, I have a good news." Natigilan si Alfred sa ginagawa at tininan diretso sa mata si Marky. "Siguraduhin mo lang na matutuwa ako dyan. Look Marky, I'm so stressed, so I have no time to play around. Make sure na lahat ng sasabihin mo ay matutumbasan ang bawat gintong segundo ko." Malapad nang umiti si Marky. "She's awake, sir. She's finally awake. Nagising na si Camila." Napatayo agad si Alfred sa kinuupuan niya at kamuntikan pa siyang matumba sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. "Ano? Totoo ba? Puntahan natin siya." Nagmamadali nitong utos. Kulang na lang ay liparin agad niya papuntang pintuan. Natatawa si Marky at nanapailing habang tinitingnan si Alfred. Ganito pala talaga ang nagagawa ng pag-ibig sa isang laging galit at halos ilihis sa sama ng loob na bilyonaryo. "Hey! Bingin ka ba? I said drive me there." Singhal ulit ni Alfred kaya sumunod agad si Marky. Mahirap na at baka maging dalawa nitong muli. "Yes sir." Natatawang sagot nito saka mabilis na bumaba sila sa parking lot. Pagkarating nila ng ospital ay pinalilibutan ni Aaron at ng mga kaibigan niya si Camila. Humawi ang mga ito na makita siya. Ngumiti si Aaron sa kanya. "Alfred? Bro? Kanina ka pa niya hinihintay." "Camila?" Nanginginig ang mga paa niya habang naglalakad papalapit kay Camila. Kinakabahan siya. Bawat hakbang na tinatahak niya ay nagkakarera ang puso niya sa tuwa at kaba. Pero agad din siyang napabalikawas ng bangon dahil sa sunod-sunod ng pagyugyug sa kanya. Napamulat siya ng kanyang mga mata. "Si Camila? Nasaan si Camila?" Natatarantan niyang sabi nang imulat niya ang mga mata niya. Nandito pa niya sa ospital. Was that a dream? Inis na napamura siya sa isipan niya. "Sir Alfred, nanaginip ka. Pero kailangan niyo na magbadali. Nag-aago buhay daw si Camila." Mabilis na sabi ni Marky. "What the fuck?" Sigaw nito. Dali-dali silang pumunta sa ospital at alang-alala siya. Gusto niyang umiyak. Kulang na lang ay paliparin ang sakyan ay ginawa na niya. That fucking dream. Pinaasa siya nito. Hindi niya namalayan na sa pagod niya sa trabaho ay makakatulog siya ng ganon. And worst, kahit tulog na siya, ay si Camila pa rin ang pumapasok sa isipan niya. Pagkarating doon, ay nadat na niya na nire-revive ng doktor si Camila. Ang magandang balita ni Aaron sa mga kaibigan nito ay agad na palitan ng kaba at napahugulhol ng bigla lang itong nanginig dahil akala nila ay okay na. Akala nila ay matatapos na ang pag-aalala nila na magkagising ng dalaga. Pero hindi pala yung natatapos doon. Anong nangyayari? Anong ginagawa nila kay Camila? Natataranta nitong sabi at umiyak na siya. Nawawalan siya sa sarili niya sa sobrang pag-alala. Alfred, nire-revive nila si Camila.
Please, magdasal na tayo. Pilit siyang inawat ni Aaron. Maya-maya pa ay dumating na rin si Mrs. Monica. Mom, si Camila. She can't leave me. Hindi pwede. Patuloy na sigaw nito. Walang humpay at parang masisira na siya ng bait at halos na puno ng iyakan ng hallway na para sana sa mga daraanan ng mga staff. Pero nagmistulay yung iyakan. Umalingaw lalo ang kanilang mga hikbi nang patuloy na nire-revive si Camila. Napahinto lang sila sa pag-iyak kasabay ng halos pagtigil ng mundo nila nang marinig ang ingay na nagmumula sa aparato na nakakabit sa dalaga. Napahinto na rin sa pag-revive ang doktor at umiling-iling. Doon na tuloy ang pinasok ni Alfred ng ICU. Anong ginawa niyo sa kanya? Nanggagalitin itong sigaw habang mabilis at hindi nagpaawat na pinasok ang kwarto. Tinabig at pinagtutulak nito ang mga nasa loob ng ICU. Camila, hindi pwede. Hindi mo kami pwedeng iwan. Umiiyak at humahango sa sigaw nito. Pilit siya pinigilan ni Aaron. Alfred, tama na. Anak, tama na. Tama na Alfred, maawa ka. Walang humpay na napagulol silang lahat. Time of death, 9:45 in the morning. Balungkot na anunsyo ng doktor. Napasabunot si Alfred sa kanyang ulo. Sa sobrang sakit na nararamdaman niya ay wala ng tunog ang bawat iyak niya. Lahat sila ay nagluluksa habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ni Camila. Para sila pinipigas sa sakit. Bakit hindi na lang ako? Ako na lang ang kunin mo. Hagulhol na sigaw ni Alfred. Wala na siyang ibang naririnig sa paligid kundi iyakan. Walang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang mukha ni Camila. Ang mga ngiti nito na tumutunaw sa nagyayelo na puso niya. Ang tinig nito, ang bawat bagay na pinagsiluan nilang dalawa na masaya at magkasama. 10 minuto silang nasa ganung posisyon at natuyo ang mga luha, pero ang sakit ay nariyan pa rin. Kapwa sila mga tulala. Hanggang sa bigla na lang muling tumunog at nagkaguhit ang screen na nagmamonitor sa buhay ni Camila. Camila? Iminulot ni Camila ang kanyang mga mata at halos mapapikit siyang muli sa tindi ng silaw na tumama sa kanyang mga mata. Nasaan ako? Aniya sa sarili. Hindi siya pamilyar sa lugar pero puti ang nakikita niya sa paligid. Pagod na siya sa paglalakad. Kanina pa niya binabagtas ang mahabang daan na ito at kahit wala siyang ibang maaninag kundi puro kaputian lamang. At nang makarinig siya ng isang pamilyar na boses. Anak? Nanginig siya sa narinig niya. Agad na nanghina ang kanyang mga tuhod ng isang pamilyar na boses ng kanyang ina. Napaiyak na lamang siya. Nagmistulang ilog ang mga luha niya at pilit na tumigil sa pagpatak. Humawi ang mga ulap at napatakbo siya nang maaninag niya ang imahe ng kanyang ina. Mama? Umiiyak nitong sigaw. Agad siyang napatakbo para yakapin ang kanyang ina na sobra-sobra niyang namiss. Wala siyang ideya kung bakit ito kasama ngayon pero hindi niya yun inisip. Sabik na sabik siya sa kanyang ina. To the point na ayaw niyang kumwala pa sa mga yakap nito. Anak, mahal na mahal kita. Mahal na mahal ka namin. Umiiyak na sabi ng kanyang ina. Inangat niya ang ulo niya para ngitian ito. Ma, mahal na mahal ko din po kayo. Hindi na tayo magkakahiwalay ngayon.
kasama na kita. Hagulhol nitong sabi. Pero umiling ang kanyang ina. Anak, mahal ka namin. Pero marami naghihintay sa iyo, anak. Marami naghihintay sa pagbabalik mo. Po? Anak, kailangan mo nang bumalik. Naghihintay sila sa iyo. Hinihintay nila ang pagbabalik mo. Ma? Hindi ba pwedeng sumama na lang ako sa inyo? Hagulhol ni Camila. Anak, may tamang oras para dyan. Pero sa ngayon, kailangan ka pa nila. Iyak nang iyak si Camila hanggang sa unti-unti na lumayo sa kanya ang kanyang ina at naglaho sa harapan niya. Kasabay niyon ay ang pagbabalik muli ng tibok ng kanyang puso. Agad na ulinagan nila ang tunog na nanggagaling sa makina na nakakabit sa kanya. Nataranta silang lahat at nagkumahog na tawagin ng doktor. They check her vitals, heart rate, and pulse at halos manlaki ang lahat ng kanilang mga mata dahil buhay pa si Camila. The patient is alive! Namimilog ang mga mata na sigaw ng doktor. Napayak na lang silang lahat sa sobrang tuwa. Hagulhol iyon pero ramdam ang saya at kaba sa mga boses nila. Hindi sila makapaniwala na mangyayari ito. Akala nila ay tuloy nang nawala ang dalaga. Diyos ko, Camila! Umiyak ng wika ni Mrs. Monica. Salamat sa Diyos! Sigaw nito. Halos mapalok naman si Aaron at ang mga kaibigan niya sa sobrang tuwa. Samantala, si Alfred ay nanginginig sa sobrang kasiyahan. His eyes were full of tears from crying. Akala niya hindi na yun titila pa. Akala nila ay habang buhay nang mawawala sa kanila si Camila. Pero mas lalo itong pinatunayan sa kanila na hindi siya basta-basta sumusuko. Sobrang dami niyang pinagdaanan pero hanggang sa kamatayan ay nilabanan niya iyon. Pinalabas muna sila ng lahat ng doktor. Madami silang kailangang i-monitor sa pasyente because she just came back to life. After a few minutes, na inanunsyo na siyang patay. Maybe, miracles can't be true, but fate is. Kung para sa iyong kamatayan, kahit magtago ka pa, ay hahabulin ka nito. But as for Camila, baka nga, hindi pa itong katapusan na para sa kanya. She isn't born to die. It's not her fate to die this soon. Hindi naging madali ang pag-recover ni Camila mula sa pagkakabaril sa kanya. It was a near-death experience. But her case is much more special than that. After several months of recovery, finally, she's been able to say that she survived it. She's better at napagtagumpay niya iyon. Hindi siya iniwan ni Aaron na mga kaibigan niya, pati na rin ang tiyahin niya, lalo na ang pinakamamahal niya, si Aaron. During Camila's recovery days, halos doon na siya tumira sa ospital dahil natatakot siya na baka isang kurap lang ng mga mata niya ay mag-agaw buhay ulit ang dalaga. Natatakot siya ng sobra. Naiwan siya nito kaya ginawa niya ang lahat to stay by her side at ipinasa pansamantalang obligasyon sa Mami Monica niya. And now, when Camila finally discharged, siya rin ang nagpahanda ng welcoming party sa dalaga. Siya na rin ang bumili ng pangarap nitong condominium unit and it worth millions. Anyway, he doesn't care about how money to spend for the girl he loves. Maglulustay siya at tataya para sa dalaga. Are you ready to go home? Tanong ni Alfred sa kanya. Oo naman. Nakalimutan mo yata ang tawagin ako sa ating enderment?
pagpapaalala ni Alfred. Ha? Ano ba ang endearment natin? Meron pala tayo nun? Napatulong tuloy si Alfred sabay pout niya. Camila, you had a gunshot, okay? Natanam niya siya. Kaya huwag kang magmaang-maangan na nakalimutan mo. Napagikik ang dalaga sa sagot nito. Ito naman, hindi na mabiro. Oo na baby. Impit na napangiti si Alfred. Para siyang kinikiliti sa singit na marinig na tawagin siya ni Camila na baby. It's been so many months. Sa dami na nangyari, ay hindi niya maalala kung kailan siya nito huling tinawag na yun. Kinilig naman po agad siya. Pangasar ni Camila. Parang ako yata ang nabaril. Pahayag pa nito, kaya agad na nangunot ang noo ng dalaga. Bakit naman? Kasi, tinamaan yata ako sa'yo. Dito oh. Nito, sabay hawak sa may bandang dibdib niya. Ikaw talaga? Gusto sana siyang batukan ni Camila, pero kailangan niyang ingatan ang bawat galaw niya dahil operada siya. Wala man lang bang kiss dyan? Hirit nito sa kanya. Tumaas ang kilin ni Camila sa sinabi niya. Kiss? Mahiya ka nga baby. Nandito sila. Mamaya, huwag kang hihirit-hirit dyan dahil nasa public place pa tayo. Okay baby. Mamaya ha? Ano nga pala nangyari kina Nicole sa daddy niya? Kuryosong tanong ni Camila. Biglang lumamig ang ekspresyon ng mukha ni Alfred. Ayaw niyang pag-usapan pa ang tungkol sa mag-ama. They're experiencing a major pullback now. Their company is struggling from tons and tons of losses. Wala na silang investors. Other stockholders have pulled out their shares dahil hindi nila kayang pagkatiwalaan pa ang kumpanya ni Nicole. The news about the fake pregnancy at ang pamamarilang daddy nito ang naging matunog sa dyaryo. Kaya mas napabilis ang pagbulusok nila pababa. Basher hit them everywhere. Baby, huwag natin silang pag-usapan. Napatingin si Alfred sa isang banda at nakitang papalawit sa kanila si Marky. He's here. Let's go. Hold my hand. Inilahad naman ng dalaga ang kanyang kamay. Sa ilang buwan niyang panatili sa ospital ay malaki naman na improvements niya. Kaya nakakagalaw naman siya na maayos, pero hindi siya pwedeng gumawa ng mga mabibigat na trabaho. Anyway, hindi na siya prinsesa ngayon dahil magiging reyna na siya sa buhay ni Alfred. Matagal na siyang nanalo. Siya lang at wala nang iba. Humawak si Camila sa kanyang kamay at naramdaman niya ang init niyon. Pakiramdam niya ay sip siya. I love you so much, Alfred, she uttered and smiled sweetly to her beloved man. Sabi ko na nga ba, patay na patay ka talaga sa akin eh. Natatawang sabi ni Alfred sabay ngisi sa dalaga. Hawak kami sila naglakad palabas ng ospital. Nakapwa may ngiti sa kanilang mga labi. Si Camila lang ang nakakapagpangiti ng ganito sa binata. No one did it best than Camila. Kung anong sekreto niya, hindi niya rin alam. Basta ang alam lang niya ay wala na siyang ibang hiniling kundi ang magkaroon ng magandang buhay. Kaya naging desperado siya mag-apply bilang personal maid ng isang anak ng bilyonaryo. Hindi niya inasahan na higit pala dun ang ibibigay sa kanya. Naging kontento at masaya lang siya sa mga simpleng bagay. But God gave her more at may pabonus pa dahil mukhang mangangamoy happily ever after na siya kasamang isang Alfred Montemayor. Hindi na maganda o gaga ang mga kaibigan at pamilya ni Camila sa paghahanda para sa pag-uwi nito.
Naganda sila ng surprise dito mismo sa bagong kondo na binili ni Alfred para kay Camila at sa tiyahin nito. Wala pa raw ba sila? Tanong ni Aling Alicia kay Aaron. Everything is now settled. The foods, the decoration, and all their visitors. Pero syempre, wala silang inimbita na mula pa sa labas. This is an intimate gathering. No press, no grand proposal. Just as simple as Camila dreams to have, kahit ni isang ideya ay wala siya. Wala siyang alam sa mangyayari sa totoo lang. On the way na. Please Aaron, pakiprepare na ng banner. How about the rose petals? Sino maghahanda niyon? Ilatag natin sa sahig. Nagmadali na sila dahil magtatago pa sila. Hindi sila pwede na makita ni Camila. Until lumod na si Alfred sa harapan niya. Ang lookout naman nila ay si Mrs. Monica. Kalmadong-kalmado lang ito kanina pa. Hanggang sa nakarinig na nga sila ng busina sa baba. Sumilip si Mrs. Monica sa terrace mula sa kwarto ni Camila sa second floor. At nakita na nga niya na nakapark na nga ang kotse ni Marky sa baba. Nandito na sila! Natatarantang sigaw ni Mrs. Monica, sabay nagtatalon pa. Naku po, akala ko ba chill lang itong si Mrs. Monica? Kulang na lang, tumalon mula second floor ng kondo ni Camila. Natatawang wika ng tiyahin ni Camila. Mabilis pa sa kidlat at nataranta na nagtago silang lahat. They made sure na walang maririnig na kahit anumang salita mula sa kanilang bibig. Walang masyadong maaninig si Camila sa loob ng kondo nang pumasok silang dalawa ni Alfred. Pero one thing is for sure, nagkalat ang kandila sa loob. Scented candles iyon na para binibigyang ilaw ang daanan niya. Baby, naputulan ba tayo ng kuryente? Nagtatakang tanong ni Camila. Napaka-inosente pa rin ito. Mahinang natawad si Alfred pero pinigilan niya yun. Bakit ka naman tumatawa? Hindi. Wala. Nilibot ni Camila ang paningin sa mga nagkalat na rose petals sa paligid. Baby, bakit naman mo sinayang mga bulaklak? Bakit nakakalat sa sahig? Sayang naman. Gustong matawa ni Aaron habang nagtatago sa isang madilim na parte ng kondo dahil sa reaksyon ni Camila, pero pinigilan niya dahil baka maaga silang mabuko. Nailala mo sa lamang ni Alfred ang palad niya. This girl is really unbelievable. This should be something romantic. Parang bata na reklamo ni Alfred. Napakurap-kurap si Camila. Ano bang ibig mong sabihin? Napatingin si Camila sa isang parte ng bahay kung saan nagsilabasan ang mga kakilala niya. Iyon na ang hudyat kaya lumabas sa mga kaibigan niya at pamilya ni Camila. She saw familiar faces. Lahat na importanteng tao ay nandirito. Sabik na sabik siya makita at makasama ulit ang mga taong ito ngayon. Before she could finally say a word, ay nakita na lang niya na nakaluhod sa kanyang harapan si Alfred. May hawak-hawak na isang box with a diamond ring on it. Camila? Kinakabahan itong sambit. Pangalan pa lang ni Camila ang nasambit niya, pero nahirapan na siyang huminga sa bilis ng tibok ng puso niya. Doon ay napagulhol si Camila habang takip-takip ang kanyang bibig. Baby, matagal ko ng pangarap na dumating ang araw na to. Araw na wala ng hadlang. Araw na masasabi kong malaya na tayo at maayos na ang lahat. Nung dumating ka sa buhay ko, akala ko isa ka lang katulong na darating at aalis.
At nang umalis ka, dinala mo lang puso ko at hindi mo na ibinalik. Alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko nung nawala ka at hindi kita nakasama? Natatawa si Camila habang umiiyak. Pero bumalik ka sa buhay ko. Bumalik ka at isinauli mulit ang puso ko na ninakaw mo. Pero mas lalo mo itong inangkin. Kaya ngayon, hindi ako papayag na puso ko lang ang kinin mo. Isama mo na rin pati ang buhay ko. Sarap naman kaibigan at tiyahin mo. Pakasalan mo ako, Camila. Hinatak ni Camila patayo si Alfred. Saka mabilis itong sinilang halik sa kanyang labi na siyang ikinagulat nilang lahat. Alfred? Oo, pakakasalan kita. Umiiyak sa kasiyahan na sagot nito. Nagsipalakpakan silang lahat sa naging sagot ni Camila. Lahat naman ay halos kinilig. Pero kung mayroon mang isang taong kinikilig at halos mamatay na sa tuwa, ay si Alfred iyon. Sa sobrang galak ni Alfred ay nabuhat niya si Camila. Mahal na mahal kita, baby. Sabi nito at masuyo siyang inilikan bago isinot ang singsing sa kamay ni Camila. Just as Camila's dream, a happy ending with the love of her life. Alam niyang ito palang umpisa at alam niyang hindi pa matatapos itong lahat. Pero kumpiyansa na siya na mas kakayanin pa niya ang mga susunod na pagsubok sa niyang buhay. Because finally, ay kasama niya si Alfred. May katuwang na siya sa bawat hamon ng buhay na haharapin niya. Dahil harapin nila yun ni Alfred dalawa bilang mag-asawa. Makalipas ang ilang araw ay nagpakasal na si Camila at Alfred na ginanap sa Batangas kasama ang mga importanteng tao sa buhay nila. Masayang nakangiti si Camila habang naglalakad sa simbahan. Muling bumagsak ang mga luha niya na makita niya sa harap ng altar si Alfred. You may kiss the bride. Naramdaman ko ang paghawak ni Alfred sa mga pisngi ko at masuyo kong hinilikan sa aking mga labi. Tanging hiyawan ng mga tao ang aking naririnig at nakita ko ang unti-unting pagpatak ng mga petals ng bulaklak na isinabog sa aming dalawa. I love you so much, Camila. Pabulong na wika ni Alfred sa akin at kitang-kita ko sa kanyang mga mata ang kasiyahang kanyang nadarama. Wala na ako ibang masabi sa kanya kaya hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Congrats sa inyong dalawa. Sabi ko naman sa inyo, kayo talaga hanggang huli. Natatawang wika ni Aaron sa akin. Napangiti na lamang ako dahil sa sobrang saya na mga oras na iyon. Mahal na mahal kita, Camila. Sinserong wika ni Alfred sa akin bago magpatuloy sa kanyang pagsalita. Pangako ko sa iyo, Camila. Hinding-hindi na kita iiwan. At kung may mangyari man sa ating dalawa, pangako ko na hindi na ako bibitaw. Mahal na mahal din kita, Alfred. Tugon ko sa kanya habang nag-uunang pumatak ang mga luha ko sa aking mga mata. Naiiyak ako dahil sa labis na kasiyahan ng aking puso. At nang nasa resepsyon na kami, ay lubos akong natutuwa para ibahagi ko kay Alfred ang isang magandang regalo ko sa kanya. Lubos akong kinakabahan at hindi ko alam kung paano sasabihin sa kanya. Makalipas ang mga masamang nangyari sa buhay namin, ay hindi ko inakala na magiging maayos pa rin ang lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ang ating pinagmulan na tayong dalawang nakakaalam ay nauwi rin sa tunay na pagmamahalan. Alfred, mahal na mahal kita. Sana kahit anong mangyari, ay hindi mo na kami iiwan. Alfred,
Buntis ako. Naiyak kong sabi sa kanya, sabay bigay ng pregnancy test ko. Nanlaki ang mga mata ni Alfred sa narinig niya at tuloy naglakad palapit sa akin. Nakita kong pumatak ang mga luha niya dahil sa sobrang saya. Is that true, baby? Oo, baby. Ngiting tugon ko sa kanya, sabay kong pinakita ang pregnancy test. Bumuhos ang luha ni Alfred sa akin at hinawakan niya ito saka siya nagsalita. Is that real? Yay! Masayang pagtangis niya, saka ako hinagkan at pagkakuwan ay sumigaw siya uli. Magiging tatay na ako! Malakas sa palakpakan ang aming narinig, sa kanya ko niyakap. Hinawakan ni Alfred ang pisiko at tiningnan ako na mainam. Camila, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Tapos may bagong darating pa. And this time, hindi ko na kayo iiwan. Lalong-lalo na magiging anak natin. Camila, deep in my heart, I love you. At hindi magbabago yun hanggang sa mamatay ako. Mahal na mahal din kita, Alfred. At nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko kahit sa maling paraan. Hindi ko pinagsisihan yun dahil nakilala kita. Wika ko sa kanya inilapit ang mukha niya sa akin hanggang sa dumapo ang labi niya sa labi ko. I kissed him passionately as if walang tao sa paligid namin. Akala ko ay pagsisihan ko ang nangyari sa akin noon. Pero hindi ko inakala na siya pala talaga ang nakatadhana sa akin. Akala ko ay isang kasalanan ang lumapit pang muli ako sa kanya. Pero ito ang naging daan para maging buo ang pagkatao naming dalawa. Minsan sa buhay ng tao, akala mo ay minamalas ka na akala mo ay wala ng patutunguhan ang buhay mo dahil sirang-sira ka na. Pero ang hindi mo alam, ang kamalasan mong iyon ang magpapaswerte sa'yo. Dahil habang nabubuhay tayo, ay maraming maaaring mangyari. Maraming pwedeng pumasok at maraming pwedeng karaping pagsubok. May naiiwan at may nang iiwan. May dumarating at may umaalis. Hindi natin namamalayan ang pagbabago. Malaya tayong gawin ang ninanais natin. Ngunit hindi natin maaaring baguhin ang nakalaan para sa atin. Kung talagang mahal niyo ang isa't isa, pagbalibalik na rin man ang takbo ng mundo, humarap man kayo sa kahit anong pagsubok, sa huli ay pagmamahalan pa rin sa isa't isa ang mananaig. Katulad ng kwento ni Camila at Alfred, sinubok ng panahon at pagkakataon. Sa huli ay sila pa rin ang nakalaan para sa isa't isa. Walang nakakaalam ng kapalaran ng bawat tao. Tadhana ang gumagawa ng paraan para magkalapit ang totoong nagmamahalan. Mula po sa puso ko, walang hanggang pasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay ng mga kwentong pag-ibig na ibinabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po sa mga taong naniniwala sa pag-ibig, na kahit anong hirap man ang kanilang pinagdaanan ay hindi pa rin sila bumibitaw para lang palagahan ang kanilang pagmamahalan. At dyan po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Camila at Alfred. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon na nagpantig sa inyong mga puso. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that.